Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po.
Kapayapaan at good morning. Elder Jonathan Dooma, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May your day be bright and your heart be light. Handa ka ba sa shower of blessing ni Lord sa araw na ito? Tayo na po sa unang biyaya ng bagong araw, ang programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa Psalm chapter 1 verse 6 na ganito ang sinasabi. The righteous are guided and protected by the Lord, but the evil are on the way to their doom. Brethren, be watchful and prayerful. The evil ones are in this world to deceive you and snatch away your peace and confidence in the Lord. Remain to keep yourself holy in sight of God and His church. Make sure that what you think, say, and do are right according to God's will. He sees your patience and devotion and will protect you from evil ones. On the contrary, those who sow division and scatter stumbling blocks and snares shall not get away from their sins. It is God who will reveal and punish them. Kapatid, maging mapagmasid at mapanalanginin. Ang masama ay nandito sa mundo upang dayain ka at agawin ang iyong kapayapaan at tiwala sa Panginoon. Panatilihin ang iyong sarili sa banal na paningin ng Diyos at ng Iglesia. Siguraduhin na ang iyong iniisip, sinasabi at ginagawa ay tama ayon sa kalooban ng Diyos. Nakikita niya ang iyong pagtitiis at pagsasakripisyo at ililigtas ka niya mula sa taong masasama. Sa kabilang banda, yaong mga naghasik ng pagkakabahabahagi at humahadlang at naghahanda ng silo ay hindi makaliligtas mula sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos ang maglalantad at magpaparusa sa kanila. Bilang alagad ng Diyos, tayo ay kalarawan niya. Tayo ay maghahasik ng kabutihan at kasiyahan sa sanlibutan upang magbigay aliw at pagpapala mula sa Panginoon. Atin pong pakinggan ang awit at kung maaari, sabayan ang indak ng The New Jerusalem Choir mula sa Bulacan sa kanilang awit na may pamagat na Ako ay anak at alagad ng Diyos. Ako'y tinuruan ng
A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa kasalan, isang bahagi ng ritual ang tinatawag na cup and wine, na kung saan umiinom ng alak una ang babae at pagkatapos ang hindi naubos ng babae ay iinuming lahat ng lalaki. Hindi lamang ang pag-inom ng alak ang mga may kinalaman sa pag-aasawa. Maging ang cup na ginamit ay sumisimbolo sa pagsasama. Ating balikan ang mahahalagang pagtuturo sa ilalim ng ritual na ito sa pamamagitan ng inihandang aralin ng ating Elder Regem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at mga kaibigan. Sumatin pong lahat ng kapayapaan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat at sana ang araw na ito ay masaya, mabiyaya at mabunga para sa ating lahat. Salamat po sa patuloy niyong pakikinig sa matyaga niyong pakikinig sa inyong lingkod. Ang ating pong tatalakayin yung pong isang ritual na ginagawa sa wedding day. Ito po yung pag-inom sa cup of wine nung pong magiging mag-asawa. So, pinamagatan ko po ang tatalakayin natin ngayon, cup of wine. It is one of the rituals po during wedding ceremony. Na kung saan yung couple po ay merong nihandang cup. Isang cup lang po yon. Meron din silang nihandang wine. Any kind of wine, red wine, white wine, o anuman, na kung saan isasalin po yun doon sa nag-iisang cup at they will drink. The two of them doon po sa isang cup. Kadalasan ang nauna pong uminom ay yung babae. At siyempre kasunod yung lalaki. Pag ako pinagkakasa, ginagawa ko, pinupuno kong mabuti yung cup kasi baka mabitin yung lalaki. Pag napalakas yung inom ng babae, baka mabitin sa wine yung lalaki. Yun naman po sisti lang. Pero ano po ba ang dapat nating ma-realize doon po sa ritual na ito ng pag-inom ng magkasintahan doon po sa cup of wine? Una po, yung pong cup, kadalasan niyan po glass, di po ba? Glass cup na pwede nating sabing fragile, marupok dahil manipis lang. Kaya dapat na ingatan. They should handle it with care. Yun po ay sumisimbolo po yun sa married life. Napaka-fragile po ng pagsasama ng mag-asawa, kaya dapat nang ingatan yon. They should handle it with care. Di po ba? So yun lang pong una na sinisimbolo yung cup mismo. Pero yung mismong laman na wine, alam naman po natin kung bakit wine ang nakapaloob doon o nakalaman. Kasi yung pong wine merong bitter-sweet taste. Di ba? May pait, meron pong tamis. Na sumisimbolize po naman nung magiging kalagayan ng mag-asawa o yung kalagayan ng lahat ng mag-asawa. Meron talagang bitter moments. Meron talagang mga sweet moments. Yun po yung mga pagkakataon na nagtatagumpay tayo, maginhawa, masaya. May pagkakataon naman na natatalo tayo, may problema tayo, may nadaramang mga kalungkutan. Yun po ay inevitable. Ibig sabihin, hindi po maiwasan talaga sa buhay ng mag-asawa. Pero ang dapat nilang panghawakan, they should face it as a teammate, as a couple. Yun po ang sinisimbolize po ng cup of wine. Yung pag-inom nila doon sa cup of wine. Yung bittersweet taste ng wine, pagsasamahan po nila yon.
They will be victorious together para madaig ang lahat ng mangyayari sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Meron pong ilang mga bata, maliliit lang, mga 8 or 7 years old na mga batang dumalo sa isang wedding ceremony. Nung sila po ay nakabalik na sa kanilang bahay, naglaro sila ng wedding. Diba? May mga ganyan, naglalaro ng wedding. Merong tumatayong minister at may tumatayo bilang magkasintahan. Nung panahon na po na tinatanong na po ng minister yung mga bata na naglalaro bilang magkasintahan kinakasal, sabi niya, "Do you take this man for richer or for poorer?" The bride replied firmly, "For richer." Yung po ang sagot ng babae. Tinitik niya lang yung kanyang mapapangasawa for richer and not for poorer. Pero sa tanong, di ba, alam naman natin, pag nagkakasal talaga, do you take this man as your husband for richer or for poorer? Sasagot natin, yes, opo. Di ba? Kasi ganoon naman talaga. Yung nakwento ko po, joke lang, kasi mga bata nga. Pero alam nyo, may mga couples, ganyan eh. Doon lang sa richer, doon lang sa maginhawa, gustong magsama, di ba? Ay yung iba, lalo na maraming babae po, pag nakadama na ng lungkot o kaya kakulangan, lalo na financially, nag-iisip ng hiwalay yung asawa nila. May ganyan po, nangyayari po yan. Di ba? Lalo na kung may pagka-materialistic yung babae, o nangyayari din po sa lalaki, di ba? O minsan may mga nagpapakasal kasi marriage for convenience, di ba? Bakit mo pinakasalan yung babaeng ito? Kasi malakas kumita, kasi mayaman. Bakit mo pinakasalan yung lalaking ito? Kasi maraming pera. Kasi maring maginhawa. E pag dumating na po yung panahon na nalugi negosyo, nawala ng trabaho, nahirapan na sa buhay, gusto nang humiwalay. Hindi po dapat na mangyari yon sa isang mag-asawa, lalo na mag-asawang Kristiyano. Mahalaga na manatiling matatag at matibay ang kanilang pagsasama sa anumpong sitwasyon o magiging sitwasyon ng kanilang buhay may asawa. The bride and groom drink from a single cup of wine. This symbolizes drinking from the cup of life and sharing all of its experiences together. Yun po ang sinisimbolize nun. They are drinking from the cup of life and sharing all of its experiences together, both bitter and sweet. Di ba? So yun pong mahalagang matanggap, maunawaan ng lalaki at babaeng ikinakasal. It contains within it the sweet flavors of love, joy, wonder, and contentment. Yun po yung mga positives. It contains with it the sweet flavors of love, joy, wonder, and contentment. And the same cup also holds the bitter taste of sadness, pain, and despair. So, ganun talaga. Sa panahon ng kaginhawahan, pagtatagumpay, katuwaan, pagsaluhan nyo yan. Sa panahon din naman ng kagipitan, pagkakasakit, mga kabiguan, pagsamahan, pagsaluhan natin yon. Yan po ang dapat na nangyayari sa mag-asawa. At alam niyo po, may malaki pagkakataon, malaki po ang tsansa na mas maraming pagkakataon, mas madalas mangyari na masaya, mapayapa at mabuti ang pagsasama. Lalo na po kung yung husband and wife will do everything sa ikabubuti ng kanilang pagsasama. Kaya pwede kayong palaging masaya, mas madalas masaya, mapayapa, contented. At alam nyo, madali naman pong mahalata pagka halimbawa, yung babae merong responsible at mabuting asawa eh. Mahalata mo po yun. Pagka yung babae, madalas nakangiti. Di ba? Laging maaliwalas sa mukha. Kaya alam nyo, ako po, swerte. Kasi yung napangasawa ko, yung misis ko, dalaga pa lang, smiling face na. Aba, alam nyo po, madali ring mahalata naman na yung asawang lalaki, hindi maayos na asawa,
pagka yung asawa niya, laging nakasimangot, laging aburido, di ba? Laging suplada, magagalitin. Siguro dahil hindi siya masaya sa piling ng kanyang asawa. So, ibig ko na pong sabihin mga kapatid, mga tagapakinig, nasa kamay po natin. Siyempre, sa tulong at awa ng Panginoon, para maging masayang pagsasama. At hindi rin po yan nakadepende sa financial status. Huwag niyo pong bayaang doon mabaling ang ating paniniwala. Marami kasing tao, pagka financially stable, mayaman, mas masaya sila. Diba? Mas mapayapa. Hindi po 100% yon. Marami pong mag-asawa, mayayaman, malalakas kumita, malungkot sa buhay. Diba? Nagkakagalit, naghihiwalay. So, hindi po talaga sa financial stability nakasalalay ang kapayapaan, ang katuwaan sa pagsasama. Sabi nga, maging kontento ka lang sa mga blessings na tinatanggap natin sa Panginoon, anumang sitwasyon ng buhay, pwede po tayong maging masaya. So yung pong contentment sa mga blessings na tinatanggap natin buhat sa Diyos at yung pong mga pagpapasalamat sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, yun po yung paraan para maging mapayapa at masaya. Alam niyo po, as the couple drink from the cup, they accept the commitment to always love and understand each other in whatever they encounter sa kanilang journey together. Yun po mahalaga ha. As you drink into the cup of wine, you accept yung pong commitment na lagi niyong mamahalin, lagi niyong uunawain ang isa't isa. Ano man ang inyong ma-encounter, ano man pong dumating sa inyong buhay. Alam niyo, yung pong marriage o married life, kadalasan po, it is frequently damaged ng mga malalaking bagay. Halimbawa, yung infidelity, di ba? Yung kawalan ng katapatan. At hindi lang po sa infidelity, yung iba naman po sa regular na mag-asawa, may mga lalaki, basta lang iniiwan yung asawa nila. Abandonment, di po ba? Tumatakas sa pananagutan, yung gusto magbuhay binata uli, nanliligaw na naman sa iba. Napakalaking gawak po. Pinsala ang naidudulot sa pamilya, lalo na po sa asawang babae. Pero alam nyo, hindi lang po doon maaring masira o maging malungkot ang pagsasama ng mag-asawa. Kahit po sa mga little things na nakaka-irritate. Halimbawa po yung constant criticism. Diba? May mga asawa, laging kinikriticize yung asawa niya sa mga kahinaan, kapintasan, mga pagkukulang. Alam nyo, hindi po nakaka-build up yan ng self-image eh. Lalo pong nadi-discourage kapag lagi po natin kinikriticize ang ating asawa. Ano pa? Yung pong lack of respect. Bisan unknowingly or unintentionally na papadama natin sa ating asawa, we don't respect him or her. Diba? Nineglect mo. May sinasabi, hindi mo pinapansin. May mga ideas, hindi mo kinukonsider. Pag may nakita kang iba, hindi mo, sinasantabi mo na yung asawa mo. Yung lack of respect, maging sa kanyang maring trabaho, kakayahan, di ba? Nangyayari yan, mapababae, mapalalaki. Minsan yung lack of respect po, nagdudulot po yan ng bitterness sa puso ng isang spouse o ng isang asawa. At yung pong pagtitake each other for granted. May mga tao, they are so busy sa kanilang career, natitake for granted yung kanilang asawa, yung kanilang mga anak. Diba? May mga tao, dahil sa akala nila, secured na sila, kasal na kasi, napapabayaan na yung dating ginagawa sa dati nung kasintahan niya. Na siya thoughtful, sweet, loving, understanding, diba? Asawa ka na naman yan. Diba? Maaaring hindi na umiwalay sa akin. Yung maaaring akala mo, di ba? Pero once po na mapuno, siyempre, di ba? May pagkakataon na yung babae, lalaki, napupuno na ayaw man niya, nobligang humiwalay, bagaman bawal yun ng Panginoon. So huwag nating bayaan po na dumating sa ganung pagkakataon. Tandaan natin, yung married life, yung marriage po, nadadamage yan, hindi lang po ng infidelity, abandonment,
Kahit po, yan po yung nadadamage kahit ang maliliit na mga bagay. Yung pong lack of respect, yung pong negligence, yung pong mga criticism, at yung mga maliliit na bagay na nakakairita sa pagsasama ng mag-asawa na dapat po nating iniiwasan at ginigib up alang-alang sa pagsasama. Ano ba halimbawa? May mga bisyo po nakakairita yan sa asawang lalaki at asawang babae, di ba? Maraming bisyo. May mga gawi po nakakairita. Di ba? Yung hindi mo pinapansin ng ideas ng asawa mo, opinion niya, kala mo ikaw lagi ang tama. Bagamat tila maliit yun, yun po nakakairita rin sa asawa. Di po ba? May mga pagkakataon, talagang ginagawa mo lahat, pinagbubuti mo trabaho mo, pakikitungo sa ibang mga tao, pero yung trabaho, pakikitungo sa asawa, hindi mo ginagawa. So, hindi po dapat na mangyari ang bagay na yaon. Huwag po nating bayang ma-damage ang ating relationship bilang mag-asawa. Sabi nga, yung pong marriage is like a fine wine. If tended properly, it just gets better with age. Yun daw pong married life, yung marriage, parang alak po yan di ba? Yung mga alak, as they grow older, lalong napapamahal ang presyo kasi lalong sumasarap. So, pag-asawa, ganun din po. If we tended it properly, ibig sabihin, alagaan mo talaga, inonorish mo talaga, gagawin natin talagang dapat natin gawin, lalo po maging masaya at mapayapa ang pagsasama. At marami pong couples, nangyayari po yan. They've been together for so many years, 35 years, 50 years, until mamatay, masaya po sila at maligaya nagsasama. Marami pong nangyari na po yan, proven na po yan, at marami pong mangyari din po sa ating married life. Huwag lang tayong mag-give up. Maging committed lang po tayo continually sa ating mga pinangako. So, tandaan natin marriage is like a fine wine. If tended properly, it just gets better with age. Diba? It is more than romance or feelings. Tandaan po natin. It is meeting the needs of your spouse unselfishly. Ulitin ko po It is more than romance or feelings. It is meeting the needs of your spouse unselfishly. Kung ano yung kailangan niya, kung ano mga pagpapasaya sa kanya, you're willing to sacrifice, you're willing to be unselfish para sa kanyang ikabubuti. Maraming tao, palalaki, pababae, nagiging selfish, di ba? Halimbawa, bakit ba may mga lalaki nangangabilang bahay, nagiging selfish po sila. Di ba? Sariling katuwaan, sariling kagustuhan, ang gustong mangyari, di ba rin masakripisyo, asawa at mga anak. Yun po ay selfishness. Pagiging makasarili, sariling kaligayahan ang gustong gawin. Pero kung katuwaan ng asawa mo, kaligayahan ng mga anak nyo, hindi mo gagawin yon, di ba? Titiisin mo yung masamang pagnanasa, yung mga bagay na masama. At yun po ay napakabuti. Mapapabuti ang ating tayo, ang ating sarili, ang ating kaluluwa, at mapapabuti ang ating pamilya. The couple have to understand yung pong degree of difficulty in having a marriage that lasts a lifetime. Kailangan po natin ma-recognize yun ma-acknowledge po natin yung pong difficulty, yung kahirapan talaga para ma-maintain po ang mabuti at maayos na pagsasama na tatagal po for a lifetime. Kasi kapag ang isang bagay, alam mo, mahirap gawin, difficult, paghahandaan mo yan, di ba? Magpapakadalubhasa ka, magpapakatalino, di ba? We are willing to sacrifice. We are willing to be prepared. Kasi difficult nga Yun po mahalagang maunawaan natin. And it will take a lot of effort. Lot of dedication, lot of commitment, and syempre, lots of prayers. Paghingi ng tulong sa ating Panginoon kasi on our own talaga, hindi po natin magagawa. Be aware, mga kapatid, mga kaibigan, na there should always be a third
party. Third party. Sino po ang third party? Our Lord Jesus Christ. Ang lalaki at babae bilang mag-asawa, we cannot be victorious. We cannot be happy and content hanggat hindi po natin kasama ang ating Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sa mga mag-asawa, kailangan nyo ng third party. At hindi po third party na opposite sex o sino mang tao, kundi ang ating Panginoon. Siya lang po ang ating dapat na panghawakan at hinga ng tulong. Yung pong mga frictions, yung pong misunderstandings, yung fightings, nangyayari po yan. Pero lagi nating tandaan, there are always godly solutions. May solusyon po ang Panginoon, lalo na kung magpapakababa po tayo. Lalo na po kung i-acknowledge natin ang ating pagkukulang, ating kahinaan. Lalo na po kung hihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. At yung pong sinisimbolize ng pag-inom sa cup of wine, magiging blessings po sa atin yon. Magiging tulong yan for us na develop ang ating relationship para maharap na mabuti ang anumang pagsubok at magtagumpay. At kapag po nangyayari sa ating mag-asawa, makikita yon ng ating mga anak. At sila rin, sa kanilang pong paglaki at sa kanilang mismong pag-aasawa, may apply po nila ang mga nakita nila at na-experience nila sapagkat napangunahan po natin, pinandigan po natin ang pakipagkaisa sa pag-inom sa cup of wine. So sana po mga kapatid, mga kaibigan, nakita po natin ang kahalagahan ng mga bagay na ito. At maingatan po natin ang ating pagsasama, ang ating pamilya, hindi lang po para sa ating mag-asawa, kundi para sa ating mga anak, kundi sa ating magiging mga apo. At syempre po, for the glory and honor of our Lord. Sana magawa po nating lahat ang mga bagay na ito, pagpala sa atin, magmula ngayon at magpakailanman. Binanggit kanina ang mga representation ng bawat bagay para rito. Katulad na lang ng cup bilang fragile at ang wine bilang bittersweet taste. At ang ritual nito ay tanda ng commitment ng bride at groom na iintindihin nila ang isa't isa at magmamahalan sila habang buhay. Magkaroon man ng mga mapapait na pangyayari bilang mag-asawa. Ngunit ito ay makatutulong upang lalo nilang mahalin ang isa't isa. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik ng programang Blessed Day. Mapagpalang araw po sa mga kapatid dyan sa Cavite, sa Bacoor, sa Imus, General Trias, Rosario, Dasmariñas, Amadeo, Hugo Perez, Tansa, at Naik. At sa mga tumatangkilik na hindi pa namin kilala sa kasalukuyan, kalooban ng Diyos na makilala ninyo kami sa ganitong paraan. Dalangin namin na magkasama-sama tayo sa paglilingkod sa isang tunay na Diyos. Manalangin po tayo. Aba, Ama naming Diyos, Ikaw na patuloy na nagpapala sa amin. Ikaw na patuloy na nagmamahal, umiibig sa amin. Sa umagang ito, hindi ka nagsasawa sa pamamagitan ng Blessed Day sa aming pagsubaybay, itinuturo mo sa amin, lalo po sa umagang ito, sa pagtalakay mo. Sa pagkakasal, huwag naming kalilimutan ang sagisag ng cup and wine. Siyang aming pagsasama. Dumarating ang mga panahon ng mga kapaitan sa buhay, subalit nandoon ka, nandoon ang iyong pagmamahal, upang ito ay makita namin at magmahalang kami sa isa't isa habang kami nabubuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, na maingatan ang aming pagsasama upang kung magkagayon, ang mga anak na ipinagkakaloob mo sa amin, ang mga anak na ipagkakaloob mo sa amin, maakay po namin sila sa lalong matuwid na paglilingkod, may banal na takot sa iyo,
magagawa namin ang isang pamilya na masusumpungan mo, na pupuri at dadakila sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag kaming mawalan ng pag-asa. Patibayin mo ang aming pananampalataya. Gayon din naman, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Patuloy mong ipinagkakaloob ang programang ito sa aming buhay. Sa araw-araw, Panginoon, tulungan mo ang mga nangunguna dito. Tulungan mo na lalong maitaguyod ito ng bawat isa sa amin dahil ito ay sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Salamat! Ang lahat ng ito ay aming pamanhi sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat.